Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman po kami upang makipag-usap sa inyo tungkol sa Biblia. Inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa pag-aaral ng mga buting balita ng Panginoon. Kami po mga unworthy servant o mga walang kabuluhang lingkod ay may mga sinusunod na alituntunin. Hindi po kami bumabanggit ng partikular na pangalan ng tao o partikular na pangalan ng grupo. Ang amin lang pong layunin ay ipahayag ang mga salitang galing sa Biblia at magkaroon ng mga paksa na pag-uusapan upang patuloy tayong matuto sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa banal na kasulatan. Sa hapon pong ito, ang ating pong topic o paksa ay tungkol sa tithes o ikapo sa Tagalog. Ang mga tanong po ay, bakit po may mga ikapo sa ibang grupo? Bakit po, ano po ang purpose ng ikapo? Bakit po tayo ay kinakailangang magbigay ng tithes ng 10% ng ating mga kita, ika nga po. Meron pong sinasabi ang Biblia tungkol dito at ito po ang ating ika nga po'y sasaliksikin at pag-aaralan. Pero tayo po'y lahat ay nakabase kung ano ang nasusulat sa Biblia. Kasama po natin ang ating kapatid ni si Brother Albert at magandang hapon po. At ganun din po ang aking brother husband na si Brother Randy. Ngayon po, pasisimulan po natin sa maikling panalangin ang ating pag ating ika nga po'y pag-aaral sa hapon na ito. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. Ituon po natin ating sarili sa ating Panginoong Jesucristo at ating po pagnilayan ang lahat ng ating mga maririnig ngayong araw na ito. Diyos Ama, kami pinarito muli, nagpapasalamat at pinag-isa-isa mo po muli kami o pinagsama-sama mo po muli kami na upang mag-aral ng iyong mga banal na salita at ito ay pagnilayan namin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga nagdaang araw na ibinigay mo sa amin, bagamat may mga kalamidad at pandemya na nangyayari sa mga panahon ito, Panginoon. Kami po yung nagpapasalamat at ang ating pong mga kapatid na nasa sa malayo o na saan man naroon ay ligtas. Lahat po ng kapatid na naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay ginagabayan mo, Panginoon. Sa gabi pong ito, gabayan po kami ang magsasalita po na iyong gagamitin ngayong gabing ito, na gabayan po siya na sana nawa, Panginoon, ay ikaw ang marinig sa kanyang mga babanggitin, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay marami ang matuto o marami ang makapagnilay at maintindihan ang aming tatalakayin sa araw na ito. At ang lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo sa ngalan ng inyong anak na sa Jesus. Amen. Brother Albert, kayo po ay inaanyayahan kong magpaliwanag tungkol sa ating paksa ngayong gabi. Magandang gabi sa lahat ng mga nakakasaksi na recording na ito. Saan mang dako kayo naroon, dalangin po namin na ang kapayapaan, pag-ibig at pagpapala ng Diyos ay maghari sa bawat isa sa atin sa mga oras at sandaling ito. At ngayon po ay napag-usapan namin na talakayin ay yung tungkol sa tinatawag na ikapu o ikasampung bahagi na pangkaraniwang ibinibigay ng mga mananampalataya sa gawain ng Panginoon. May iba't ibang grupo na mayroong tinatawag na tithings
At meron din po namang ibang mga grupo na hindi naman sila nag-iikapo o nagtatides. Ngayon pong gabing ito ay ninanais naming itanong ang lahat ng katanungang ito sa banal na kasulatan, sapagkat ang banal na kasulatan po ang pinakamatibay na pamantayan kung tayo nga ba ay kailangang mag-tithes o kailangang hindi na tayo mag-tithes sa gawain ng Panginoon. Ito po ay katanungan ng marami at ang iba ay talagang ginagawa nilang obligatory ang pagbibigay ng tithe, lalo na po kung sapagkat iniisip po nila na ang tithes pong ito ay napakalaking naitutulong sa gawain ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sapagkat marami pong mga manggagawa ay nabibinipisyuhan ng tithings na ito sapagkat nagagamit nila na panggastos sa pagpunta nila sa iba't ibang lugar para mapalaganap daw ang salita ng Diyos. Ngayon, simula pa po sa panahon ng ating mga ninunong si Abraham at si Jacob, ay meron na pong tithings na tinatawag. Kaya sa lumang tipan, sa pinakamatandang aklat ng lumang tipan na walang iba kundi ang aklat ng Henesis, ay binabanggit na rito ang tithings. Basahin po natin sa aklat ng Genesis chapter 14, verse 20. Ang sabi po rito ay ganito. Ang sabi po sa verse 20 ay ganito. O sa verse 19 simulan natin. And he blessed him and said, Blessed be Abram by God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abram gave him a tenth of everything. So, nakipag-meet po si Abraham kay Melchizedek. Kung itataas pa po natin yung verse, sa verse 18, ay nakasulat po rito na malinaw. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abram by God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abram gave him a tenth of everything. So nagbigay po si Abram o si Abraham ng 10 bahagi ng kanyang mga nasamsam sa mga lugar na kanyang sinakop, yung pong mga spoiled na tinatawag o yung mga nasamsam nilang mga gamit, mga kayamanan sa iba't ibang kahariang kanilang nasakop, ay ibinigay niya 10 bahagi nito kay Melchizedek na sinasabi ng Biblia, the priest of God Most High, Melchizedek. So, ang pagbibigay po ni Abraham o ni Abram ay hindi po ito utos. Nung kapanahunan po yan, nung kapanahunan po ni Abraham, hindi pa po utos ang pagbibigay ng ikapo. At kung atin din pong titingnan sa aklat pa rin
po ng Genesis chapter 28, verse 20 hanggang 22, si Jacob po nagbigay din ng ikapo. Ang sabi po rito ay ganito, sa verse 20 ng chapter 28, then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace. Then the Lord shall be my God, and this stone which I have set up for a pillar shall be God's house, and of all that you give me, I will give a full tenth to you. A full tenth to you. Ito po ay, pag sinabi pong vow, ito po ay pangako. Parang hindi lang basta pangako pag sinabing vow eh. Ha? Hindi ka na makahiwalay sa katabi mo, Randy o Levi, kasi kayo ay meron tali. Ano? Si Jacob ay ginawa po niya itong vow sa Panginoon na nangako siya na ibibigay niya ang buong-buong ikasampung bahagi ng kanyang mga kinikita. Kaya ito po ay maaring sabihin na ingratitude of Jacob to God. Dahil sa kanyang, maybe out of love, maybe because of his love to God, he promised to give the full tenth of his earning. So, hindi pa po ito batas sa aklat ng Genesis ni Abraham at pagbibigay din ng ikasampung bahagi ni Jacob ay malinaw na hindi Jacob at ni Abraham. Ngayon, kung babasahin naman po natin sa aklat ng Levitico chapter 27 verse 30, Levitico chapter 27 verse 30, ito po ang sinasabi. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. Uulitin ko uling basahin sa verse 30 ng chapter 27. Every tithe, o basahin natin sa Tagalog. Tagalog po. Sa aklat po ng Levitico, chapter 27, verse 30. Ang sabi po rito ay ganito, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idadagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon, ang ikasampung bahagi. So ito po'y naging utos ng Diyos ang pagbibigay ng tithes dito sa aklat ng Levitico chapter 27 verse 30 and the following. Ito po'y naging kautusan sa bansang Israel ang pagbibigay na ikapo, maaaring doon sa kanilang mga alagang baka o sa mga butil na kanilang inaani
o sa mga gulay na inaanin nila sa kanilang bukirin, laging ang 10 bahagi ay tungkulin nila ayon sa utos ng Panginoon na ibigay sa Panginoon. So ito po'y obligasyon, naging obligasyon sapagkat utos sa bansang Israel. Kung atin pa pong babasahin sa iba namang aklat tungkol sa pagbibigay ng ikapo na iniutos ng Diyos, ay basahin naman natin sa aklat ng Number, aklat po ng Bilang 18, from verse 21. Basahin natin. Basahin mo nga, Randy. Para yung boses na maganda yung marinig ko. Ano pong chapter, Brother Albert? Chapter 18 ng aklat ng Bilang. Chapter 18, verse 21. Sinasabi, Number. Sa English ni number. ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi na ibibigay ng Israel, at ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan. Sa 24 naman, taas mula ng kaunti, sa 24. Sapagkat 21 yan, lagay mo naman ng 24. Sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ang 10 bahagi ng buong Israel, kaya ko sinabing wala silang kaparte sa Israel. Basahin mo rin ng 26. Verse 26. Sabihin mo sa mga Levita, pagtanggap ninyo sa 10 bahagi ng mga Israelita, iahandog ninyo kay Yahweh ang 10 bahagi noon. Sa mga tawid ay ang 10 bahagi ng 10 bahagi. Ayun. Yan po'y naging kautusan ang pagbibigay ng ikapu. Bakit? Sapagkat kung babalikan natin yung verse 21, to the Levites I have given every tithe in Israel for an inheritance. Yun po ang tatanggapin ng mga paring Levita ay yung ikapu in return for their service that they do, their service in the tent of meeting. Yung kanila pong paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon, ang mga ikapong ibinibigay ng bansang Israel ay para sa kanila, para kabayaran sa kanilang serbisyo doon sa tabernakulo ng Panginoon. Itaas natin sa 24. For the tithe of the people of Israel, which they present as a contribution to the Lord, I have given to the Levites for an inheritance. Yan po ang parang legacy nila. Legacy na tinatanggap nila sa bansang Israel ay yung mga tithes na ibinigay ng mamamayang Israel para sa mga paring Levita dahil sa kanilang serbisyo sa tabernakulo. Therefore, I have said of them that they shall have no inheritance among the people of Israel. Wala na raw po silang mamanahin pa doon sa mga kabuhayan ng bansang Israel sapagkat ang kanila pong pinakamana sa bansang Israel ay ang bigay ng mamamayan na ikapu para
kabayaran sa kanilang serbisyo sa tabernakulo. At doon sa 26, sa 26, ang sabi rito, moreover, you shall speak and say to the Levites, when you take from the people of Israel the tithes that I have given you from them for your inheritance, then you shall present a contribution from it to the Lord, a tithe for the tithes. Yun daw pong ikasampung bahagi na tinatanggap ng mga paring Levita na naglilingkod sa tabernakulo. Ang ikasampung bahaging tinatanggap nila mula sa Panginoon. So yung tithes na tinanggap nila, yung ikasampu rin noon, ibibigay din nila sa Panginoon. Ito po'y utos kasi iyan po'y utos sa bansang Israel sa ang pagbibigay ng tithes. Ngayon, mga kapatid, yan po sa lumang tipan ay ginawang utos. Pero dapat nating isaalang-alang na ang utos na ito ng Panginoon is only for the Israelites. Yung mga karatig na mga bayan at bansa ay hindi saklaw ng batas na ito. Ito po ay intended for the Israelites. Ngayon, basahin naman natin sa aklat ng Malakay, chapter 3, from verse 7. Ang sabi po rito ay ganito. Basahin mo nga, Brother Randy. Sandali lang po. Malaki yan. Chapter 3, verse 11. Ah, Chapter 7. chapter 7. 3 verse 7. Yeah. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Tuloy mo pa, Randy. Tuloy. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masasaganang pagpapala. Ayan. So, malinaw na Sister Levi, Brother Randy, na ang kautosang ito ng pagbibigay ng ikapo ay para sa mga Israelites. Ang sabi rito, ninanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan ninanakawan ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, dahil sa hindi ninyo pagbibigay ng ikapo. Ngunit inyo sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yung po palang mga mamamayang Israelitas,
kapag sila hindi nagbigay ng ikapo, ang paratang ng Diyos sa kanila ay magnanakaw, ninanakawan nila ang Diyos sa hindi nila pagbibigay na ikapo. Kaya talagang obligatory sa mga Israelites na magbigay ng ikapo. Ang Diyos kasi ang nagsasalita rito eh. At kung itutuloy pa natin ang pagbasa, ninanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Yung mga handog, pag hindi nila inilagak sa tabernakulo ng Panginoon at ang kanila ikapo ay hindi ibinigay sa mga paring Levita, ang paratang ng Diyos sa kanila, sila ay magnanakaw o ninanakawan nila ang Diyos. Ang sabi sa verse 9, kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Naku, hindi pala nagbigay ang buong bansa ng Israel ng kanilang ikapo. Kaya sila'y nangasumpa ng sumpa. Ay may mga sumpa. Pagka pala hindi nagbigay sila na ikapo. Bakit? Kailangang magbigay ng ikapo. Ano ba ang, para saan ba gugugulin yung ikapong ibinibigay? Basahin natin sa verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Yung po palang pagbibigay nila ng ikapo ng mga gulay o anumang mga inaani nila, ilalagay sa kamalig para daw magkaroon ng pagkain sa bahay niya, sa tabernakulo, na kung saan yung mga paring Levita ay naglilingkod doon para pagkain ng paring Levita at pati ng kaniyang buong pamilya. Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at yuhulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Napakahalaga po ang pagbibigay ng ikapo sa bansang Israel sa mga paring Levita na naglilingkod sa tabernakulo sapagkat ito po ang pinagkukunan na ikabubuhay ng mga paring Levita at hindi lamang ng mga paring Levita kundi kanila ring sambahayan o kanilang pamilya. Nagalit po ang Diyos sa bansang Israel dahil sila po'y pumalya ng pagbibigay ng ikapo. Kaya naman kung sila po'y magbibigay ng ikapo, bubuksan niya mga durungawan ng langit para ibuhos sa kanila walang hanggang pagpapala. Bakit? Kasi masasave nila ang buhay ng mga pari na nag-aalay ng mga handog sa tabernakulo ng Panginoon. Bakit ba mahalaga ang tungkulin ng mga pari? Kasi yung mga pari po ay sila po ang nag-aalay ng mga handog para po sa kapatawaran ng kasalanan ng bansang Israel at pati na rin sa kanilang sariling kasalanan. Kaya napakahalaga po ang ginagampanan nilang tungkulin ng mga paring Levita. Sila po ang nag-i-intercede sa Diyos at sa tao. At sila ang nagdadala at humihiling sa Panginoon ng kapatawaran sa kasalanang nagagawa mula sa bata hanggang pinakamatanda ng bansang Israel. Pero dapat po nating unawain dito naman sa verse 4 sa chapter 4 verse 4. Pakibasa mo uli, Brother Andy. Malakay 4. Malakay chapter 4 verse 4. Alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises, ang mga tuntunin at kautosang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ang bansang Israel. So, napakalinaw po niyan, mga kapatid, na
yung pala mga batas na ibinigay ng Panginoon sa Horeb o sa bundok kay Moises hanggang sa mga batas at utos na ibinigay sa pagbibigay ng ikapo ay para sa bansang Israel. Yan po ay para sa bansang Israel. Ngayon, marami po sa ating kasi ay namumuhay pa doon sa batas na ibinigay ng Diyos sa Horeb kay Moses at hanggang sa aklat ng Malakay ay patuloy pa rin ginagawa ng ilan nating mga kapatid ang pagbibigay na ikapo na para bagang isang utos maging sa panahon ng Kristiyano. Pero malinaw po ang sinasabi sa aklat ng Malakay na mga kautosang ito is only intended for Israelite. Hindi po ito for the Christian. Ngayon, mga kapatid, ano ba ang sinasabi sa bagong tipan tungkol sa pagbibigay ng ikapo? Basahin naman natin sa aklat ng Hebrew chapter 7 from verse 5. Pakibasa mo uli, Brother Randy. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay binigyan ng karapatang kunin ang 10% bahagi ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa Si Melchizedek ay hindi kabilang sa ipin ni Levi. Ngunit tumanggap siya ng 10% bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ang mga Levita na tumatanggap ng 10% bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng 10% bahagi ay nagbigay rin ng 10% bahagi sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat magsasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang mga ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ang kautusan... Ayan, okay. Hanggang doon na lang, Randy. So malinaw na talagang utos nga pala ang pagbibigay ng ikapo sa bansang Israel. Kasi kung babasahin natin sa wikang Ingles, ang sabi rito, but this man who does not have his descent from the verse 5, and those descendants of Levi, yung verse 5, and those descendants of Levi who received the priestly office have a commandments in the law to take tithes from the people. Meron pala talagang utos. So ito po palang utos na ito ng pagtanggap ng ikapo ay isinasaad talaga rito sa verse 5 na ito na talagang utos pala itong pagbibigay ng ikapo. Ang sabi rito, and those descendants of Levi who received the priestly office have a commandment in the law to take tithes from the people, that is, from their brothers, though these also are descended from Abraham. So talagang utos nga ito sa bansang Israel. Pero, itaas natin sa verse 12, verse 11, babasahin ko na lang. Now, if perfection has been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law,
what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather than one named after Aaron? Sa verse 12, for when there is a change in the priesthood, there is necessarily a change in the law as well. Yung pong pagkapari ng mga Levitiko o Levita ay pinawalang bisa na sa bagong tipan sapagkat si Jesus na yung ating dakilang pari. Itaas pa natin sa 21. Pakitaas mo nga sa 21, verse 21. O sa 18. For on the other hand, a former commandment is set aside. O yung unang utos pala ay set aside na. Because of the weakness and uselessness. For the law made nothing perfect. But on the other hand, a better hope is introduced through which we draw near to God. And it was not without an oath, for those who formerly become priests were made such without an oath. But this one was made a priest with an oath by the one who said to him, the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever. Who is this man who become priest forever? Jesus. Si Jesus na po ang ating pari na nag-alay ng kanyang sariling buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung kanyang kamatayan ay labis at sapat sa nabayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. Itataas ko pa ang pagbasa sa 22. This makes the guarantor of a better covenant. The former priests were many in number, yung pong mga Levitical priests. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. Namamatay po yung mga paring Levita, kaya hindi nila maituloy yung kanilang pag-aalay ng handog. But he hold his priesthood permanently. Pero ang pagkapari po ng ating Panginoon Jesucristo ay permanente because he continues forever. Hindi na po siya mapapalitan sa kanyang pagkapari. Wala nang pwedeng pumalit sa kanya. But he hold his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lived to make intercession for them. Kasi yung muli pong mabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, siya na po ang naging pari na kagaya ng pagkapari ni Melchizedek na permanente ang kanyang pagkapari. At hindi na siya mamamatay, wala na siyang kamatayan. Kaya ang kanyang pagkapari ay forever at siya nag-i-intercede sa bawat isa sa atin. For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily. Hindi na po kailangang kagaya ng ginagawa ng mga Levitical priests na halos araw-araw ay nag-aalay ng handog sa tabernakulo ng Panginoon bilang pambayad sa kasalanang nagagawa ng mga Israelite. First for his own sin and then for those of the people, since he did this once for all.
ang pag-aalay po ng Panginoon Jesucristo ay minsan lang niyang ginawa at a priest forever, isa lamang beses niyang ginawang paghahain. Since he did this once for all when he offered up himself. For the law appoints men in their weakness as high priest, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. So ang pagkapari po ng ating Panginoon Jesucristo ay permanently, at ang kanya pong pag-aalay ay hindi kagaya ng mga paring Levita na araw-araw nilang ginagawa at hindi pa rin nila maipagpatuloy ang pag-aalay sapagkat sila po'y namamatay. Samantalang ang ating Panginoon Jesucristo nang siya'y maluklok na pari as a priesthood of Melchizedek, ay he hold his office forever and permanently. Hindi na po napapalitan na kanyang pagkapare, permanente na. Kaya kung sino man ang lalapit sa ating Panginoon Jesucristo, yung kanya pong ginawa by faith to our Lord Jesus Christ, we will become holy. Tayo po sa paglapit natin sa Panginoon bilang siya ang pari na pinakamataas ng mga Kristiyano, ay wala na po tayong sapat na ang kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang sariling buhay upang tayo maihatid niya sa buhay na walang hanggan. Itaas natin sa chapter 8. Ayan. Now, ito na po. Now, the point in what we are saying is this. We have as such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places in the true tent that the Lord set up, not man. So napakalinaw po, meron na tayong high priest na nag-i-intercede sa bawat isa sa atin at higit sa sapat ang kaligtasang kanyang ginawa sa pag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung tayo po meron ng high priest sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo, ay ano po ngayon na nangyari sa batas ng pagbibigay ng ikapo na kaya ginawang utos ay dahil sa ito po ang magiging inheritance ng mga Levitical priests sa kanilang pag-aalay. Ano na po ang mangyayari sa ikapo? Ibalik mo uli doon sa 7:12 ng Hebrew. Ibalik mo uli sa 7:12. Chapter 7, verse 12. Ito na po ang mangyayari. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote o yung pagkapari ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung mapalitan po ang pagkapari ng mga Levitiko at ang pumalit na po ay ang ating Panginoon Jesucristo, na bago na po yung kautusan ng pagbibigay ng ikapo. Sapagkat hindi na po kailangan ng ating Panginoon Jesucristo ang ikapo. Since He is always seated on the right hand in the throne of God. Hindi na po kailangan ang ikapo. Now, my dear brothers and sisters, in the Christian dispensation, paano naman tayo nagbibigay kung wala na tayong, hindi na po tayo saklaw ng batas na ito na ikapo bilang mga Kristiyano, na bago na po ang batas. Ano na po ang, pero bago tayo dumako riyan, papaliwanag ko muna sa inyo. Ano ba yung pinalitang batas na ito na kasama yung ikapo? Basahin natin sa aklat pa rin ng Hebreo. Aklat pa rin ng Hebreo, chapter 10, Hebrew chapter 10, verse 9. Ang sabi po rito ay ganito. Hebrew chapter 10, verse 9. Ang sabi po rito sa wikang Tagalog ay ganito. Sakas sinabi niya, narito
ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Then he added, Behold, I have come to do your will. Si Jesus po nagsasalita rito. He does away with the first in order to establish the second. Ay ano ba yung first? The first commandment, the Old Testament. And what is the second? The New Testament is the second. Para maliwanagan natin kung ano itong first na ito at kung ano ang second, ay ating pong basahin sa aklat pa rin ng Hebrew chapter 8. Hebrew chapter 8 from verse 7. Basahin po natin hanggang 10. Sapagkat kung ang unang tipang yaon, o sa English, for if that first covenant that had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. For he finds fault with them when he says, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hands to bring them out of the land of Egypt, for they did not continue in my covenant. And so I showed no concern for them, declares the Lord. And verse 10, For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my laws into their mind and write them on their heart. And I will be their God, and they shall be my people. And verse 11, And they shall not teach each one his neighbor, and each one his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest. And verse 12, For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. In verse 13, ito po ang kabuuan na lahat. In speaking of a new covenant, he makes the first obsolete, and what is becoming an obsolete and growing old is ready to vanish away. Sa salita pong ito sa verse 13 ay pinawawalang kabuluhan na sa wikang Tagalog yung unang covenant o yung Old Testament. At ang anumang tumatanda according to this particular verse ay pawala na. Doon sa sinasabing niyang isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. So, in the Christian dispensation, ang bagong tipan po ang makapagliligtas ng ating kaluluwa. Yung pong batas ng pagbibigay ng ikapo belongs to the Old Testament. And as a Christian, in the Christian dispensation, we are no longer under the law of giving tithes. Now, kung tayo po hindi na nasa ilalim ng pagbibigay ng ikapo as a Christian, ano naman ang way na turo ng banal na kasulatan ng pagbibigay ng isang Kristiyano sa sambahayang Kristiyano? Ganito po, basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Ang sabi po rito ay ganito.
chapter 9, verse 6. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart. Ang bawat isa raw ay magbigay ayon sa ipinasya ng puso, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. Ganyan na po ang pagbibigay ng isang Kristiyano sa bagong tipan. Sa panahon ng mga Kristiyano, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Hindi na po po ang puso po natin ang magpapasya. Pero kung ang ating puso ay punong-puno ng pag-ibig sa Panginoon, higit sa po ang ibinibigay ng umiibig sa Panginoon. Each one must give as he has decided in his heart. Kung ang puso mo ay mahal na mahal mo iyong anak, lahat ibinibigay mo dahil mahal mo ang iyong anak. If you love God, the same thing, you will give everything to Him. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob. Abay, pagka ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ay hindi mabigat ang loob mo sa pagbibigay. O dahil sa kailangan, o dahil sa obligasyon mo. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So ang puso po natin ang magdidikta ng ating ibinibigay sa Panginoon. Maaring panahon, maaring anumang bagay na ating maisishare sa ating kapatid. At dito po sa gawain, ang puso po natin na magpapasya ng pagbibigay. Kaya maaaring maliit kaysa ikapo, maaari din namang mas lumaki pa kaysa ikapo ang ibinibigay ng isang Kristiyano. Katunayan po sa Bagong Tipan, sa aklat ng mga gawa, sa verse 5, chapter 5 ng Act, ay talagang ibinebenta nila ang kanilang ari-arian at ibinibigay sa iglesia o sa mga Kristiyano, sa kanilang samahang Kristiyano. Kaya dahil sa laki ng pag-ibig ng mga unang Kristiyano noong panahon iyon, ang kanilang buong buhay at kabuhayan ay kanilang naibibigay sa Panginoon. Iba po ang pagbibigay ng may pag-ibig kaysa sa pagbibigay ng dahil sa obligasyong ikapo. Ang ikapo ay hindi parang isang obligasyon. Pero ang pagbibigay ng maluwag sa dibdib at masaya ay bunga ng ating pag-ibig sa Panginoon. Now, paano ba ang pagtitipon ng pera sa mga Kristiyano ng unang panahon? Paano sila nagtitipon ng pera? Kasi meron din silang koleksyon na tinatawag. Actually, dito po sa Bible group na ating gawain, wala tayong weekly collection. Kaya wala pong pera ang Bible group. Pero sa mga unang Kristiyano ay meron po silang sapat na gastusin sa kanilang paglilingkod sa Panginoon sapagkat marami pong bukas ang kanilang mga puso. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and the following. 1
1 Corinthians chapter 16 from verse 1 and the following. Ang sabi po ay ganito. Now, concerning the collection for the saint. Alam po ninyo, pag sinabing concerning the collection for the saint, ang tinatawag pong saint ay yun na pong mga nakikinig ng salita sa loob ng gawain. Kaya dito sa unang verse na ito, malinaw na yung mga kasapi na talagang tunay na kasapi na tumanggap na ng aral ng salita ng Diyos, ito po yung kinukolektahan. Mga taong tunay na nagmamahal na sa Diyos, willing na silang magbigay ng hindi napipilitan. Kasi now concerning the collection for the saint, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. Yung pala, iniuutos ni St. Paul na kung paano raw yung ginagawang collection doon sa simbahan ng Galacia, ay yun din ang dapat ninyong gawain, mga tiga-Korinto. Yun ang tunog nito. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Yung first day of every week, each of you is to put something aside and store it up. Nagtatabi ka na ng pambigay sa Panginoon sa first day of the week. Para ibig sabihin, ay handa ka na sa iyong ibibigay during the collection. When I come, sabi ni St. Paul. So, ito rin ang iniuutos sa lahat ng mga Kristiyano noong unang panahon. At sa verse 3, and when I arrive, I will send it those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. If it seems advisable that I should go also, they will accompany me. So yung pong koleksyon ginagawa doon sa ng mga Kristiyano, lalo na po rito sa Corinto, ay ginagawa po ang koleksyon nila sa mga kasapi ng iglesia nila. Hindi sila nanghihingi po sa labas. Kasi meron pong nangangaral kung minsan sa labas, na pagkatapos na sila nangangaral sa labas, meron na silang lalagyan ng pera na lumalapit sila doon sa mga tao nang hihingi. Hindi po ganun ang turo dito sa aklat na ito ng Galatia, ng Corinto. Ang turo po rito ay doon sa mga kasapi, yung pong mga bukas na ang isip at tunay na nagmamahal na sa Panginoon, doon po nang gagaling ang collection. Hindi po nangungulekta sa labas. Ngayon ang tanong, bakit hindi kailangan mangulekta sa labas at bakit hindi kailangan mangulekta sa hindi kasapi sa iglesia? Bakit? Kasi po, yung ating pong ibinibigay na pera para sa gawain ng Panginoon, yun po ay dapat ay sa pinaghirapan. Sa pinaghirapan galing. Hindi po pwede na ito ay galing sa masama. Basahin natin sa aklat ng Number, chapter 19, verse 2. Aklat ng Number, chapter 19, verse 2. Ang nakalagay po rito ay ganito. This is the statute of the law that the Lord has commanded. Tell the people of Israel to bring you a red heifer without defect, and which there is no blemish, and on which a yoke has never come.
Yung po kasing ating ibinibigay na pera ay yung po alay sa Diyos. Kaya kung ikaw ay tumama sa loterya o tumama sa huweteng, hindi po pwede yung ibigay sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ito pong, kung mapapansin ninyo rito, ito po'y sa lumang tipan. Yung heifer, yung po ay bakang babae na hindi pa nanganganak. Without defect and which there is no blemish. Walang mancha, walang depekto. Yung pera po natin in the Christian dispensation na ibinibigay as collection, dapat po yun sa malinis na paraan galing ang pera. Sapagkat yun po iniaalay natin sa Panginoon. Kaya yung mga panalo sa sugal at mga kinita mo sa masamang paraan ay hindi po yun dapat na isama sa koleksyon. Ngayon, para patunayan ko sa inyo na hindi dapat isama, basahin natin sa aklat ng Deuteronomy, chapter 23. Deuteronomy, chapter 23. Deuteronomy, sabi ng number, yan. Deuteronomy, chapter 23, verse 18. Verse 18, 23 verse 18. Ayan po, verse 18. You shall not bring the fee of prostitute or the wages of a dog into the house of the Lord your God in payment for any vow, for both of these are an abomination to the Lord your God. Yung ang kinita ng babaeng prostitute ay hindi pwedeng ihulog sa kaban o sa koleksyon ng alay sa Panginoon. Kasi yung po'y karumaldumal sa paningin ng Diyos. The same thing doon sa mga kinita mo sa pagtama sa huweteng o paggawa ng masama, ay hindi po karapat dapat na ilagay sa kaban o sa koleksyon sa Panginoon. Kung hindi yung po talagang kinita natin sa malinis na pagtatrabaho, yun po ang dapat nating ialay sa koleksyon ng Panginoon. Ang koleksyon po sa Panginoon ay hindi lamang basta makapagbigay. Kailangan walang bahid dungis, kumbaga sa hayop nga na iniaalay sa dambana ng Panginoon, ay walang bahid dungis yung hayop na iniaalay. Kaya nga si Jesus nang ialay, walang bahid dungis, iniaalay na pera. Walang bahid dungis. Kaya kung ikaw ay mag-aalay ng iyong tinamaan sa huweteng, ay wag mong iaalay because that is an abomination to the Lord. Hindi po basta-basta ang pag-aalay. Ang pag-aalay po sa Panginoon, kailangan ito ay galing sa malinis at karapat-dapat na pamamaraan upang ang ating alay maging karapat-dapat sa Panginoon. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay inaatasan ng salita ng Diyos na maghandog sa Panginoon, mag-alay sa Panginoon ang ating pinaghirapan, ngunit masaya sa ating puso at kalooban, hindi napipilitan lamang. Sa madaling salita, yung pong alay na ating iaalay sa Panginoon dapat galing sa malinis na pamamaraan at tayo ay tunay na kasapi sa isang gawain. Ibig pong sabihin, tayo po'y magbibigay ng pera na tayo'y tunay na kasapi ng isang gawain. Tinanggap mo ang aral, tinanggap mo ang salita ng Diyos. Yan po ang karapat dapat na maghandog sa Panginoon.
Lagi nating iisipin, huwag sa napipilitang pangyayari lamang, kung hindi sa isang pusong masaya na puno ng pag-ibig sa Diyos. Yan po ang batayan ng isang tunay na Kristiyano na nagbibigay ng kanyang handog sa Panginoon. Hanggang dito na lamang po mga minamahal na magulang at kapatid, at naway nakapaghandog ng kaliwanagan ang mga salitang ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pagpapala, ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Saan mang dako kayo naroon. Amen. Salamat po, Brother Albert, at sa inyong lahat na makikinig. Ito pong aming diskusyon o pinag-aralan ngayon ay kung ano ang nakasulat sa Biblia. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Amen.